Nakawan. I mean, nag-stop ng kusa. Kada pa lang. Magkano ka? Gano'n mo. Sige, sige. Gano'n mo. Sapa, sapa. Ay, bandeng! Woohoo! Ay, bakwas! Hello mga lakay, kumusta kayo dyan? Dalangin ko nasa mabuti pa rin kayong kalagayan. Ngayon nakikita nyo naman yung paligid-ligid ko. Yan. Ang ipapakita ko naman sa inyo at ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano magpatalbos ng sitaw. So yung sitaw na ito, yan, ito yung kinukuha. Yan, talbos. So ang sitaw pong ito ay talbusan. Hindi ko po ito pagmamay-ari, kundi sitaw po ito ng aming kapitbahay. Yan. Pero bago po ang lahat, gusto ko lang pong linawin sa inyo na marami pong uri ng sitaw. Meron yung sitaw na tinatawag na sayot sa Ilocano. Yung sayot, parang ganito rin siya, hindi na binabalag. Pero yung bunga niya, payat, na ganito payat. Tapos mga isang dangkal ang haba. Yan, ganito kahaba. Tangkal mahigit. Yun yung isa, yung native yun. Yun yung masarap gawing dinengdeng. Tapos merong black beans, may white beans, may red beans. At meron din yung sitaw natin na inaadobo. Yun yung nilalagyan ng balag, pinapaakyat. At itong sitaw naman na to ay pang talbos lamang po ito. Iba po yung tinatalbusan sa pinapabunga. Ayan, talbos. Pero bakit nga ba ako nandito ngayon? Ano ba yung ituturo ko sa inyo? So ito po yung pag-uusapan po natin, makalipas lang po ng ilang sandali. So ayun nga, ating nga pag-usapan kung paano magpatalbos ng sitaw na talbusan. So kung mapapansin po ninyo, alin ba ang mas marami? Bunga o talbos? Pagmasdan po ninyo. So ayun, siguro nakita naman ninyo. Instead na talbusan ang kukunin, imbis na talbos, yan, pang talbusan na ito eh. Pero bakit mas marami yung bunga? Yung bunga na ito hindi naman nakakain eh, nakukuha lang dito yung buto. Kasi matigas po yung balat nito. Magaspang. Yan. Kasi pang talbos lang talaga siya. Pero yung talbos niya, tingnan po na yung talbos oh, maganda. Yan. Masarap lagyan ng saluyot, tsaka inihaw na bangus. Pero bakit ba kakaunti yung kanyang talbos? Bagaman kakatalbos lang po nila kaninang umaga, pero dapat marami pa rin sana yung mga secondary, yung malilit pa, yung lumilitaw pa lang. Yung katulad po nito. Kaya ito, dapat sana marami po yung ganito, yung lumilitaw pa lang. Pero bakit mas marami po yung bunga? Yun po yung gusto kong ituro sa inyo. Baka meron po ilan dyan sa mga viewers po natin na meron pong talbusan na sitaw at ang problema niya, bakit bunga ang lumalabas hindi talbos? Kasi po, diretso na po tayo para mabilis. Pag panahon ng tag-ulan, talbos talaga ang lumalabas. Sa mga talbosang sitaw lang po ito. Pero pag panahon na po ng taglamig o wala na pong ulan at panahon na po ng tag-init o yung summer na tinatawag,
bunga ang lumalabas. So nadadaig po yung talbos. So ano ay yung diskarte na pwede kong ituro sa inyo para yung talbos ay lumabas at itong bunga ay mawala. So kung magpapabinhi po tayo ng buto pang next na tag-ulan, yan, mainam po makakaipon po tayo ng buto. Pero kung hindi pa kayo nakaka-harvest ng talbos, hindi nyo pa nababawi yung buto at puro bunga na po yung lumalabas, sigurado malulugi kayo. Ito na, sabihin ko na, yung sikreto po nito para magkaroon ng talbos, pagmasdan po ninyo ito. Yan o, talbos. Ay, yan, talbos nga. Ang pangalan po nito, itong may bunga na to, ang tawag po dito, kanyon. Kanyon ang tawag dyan. So ang haba, oh. Tapos tsaka lalabas yung bunga niya na ganyan. Pag nag-boom, gano'n na yan, lalabas na yung bulaklak. O, diretso, lalabas na rin yung... Pero hindi yan sumasabog. Pag nag-boom lang, ibig kong sabihin, pag pumutok na yung dito, lalabas yung kanyon, magbubunga na siya. Pero wala na talbos. Bagaman may talbos pero mangilan-ngilan. Pero pag tinanggal mo ito, yan. Kailangan pag lumilitaw pa lang ito, itong kanyon na to, tanggalin mo na dito. Huwag mo na antayin lumabas yung bulaklak o kaya bunga. Kasi pag lumabas yan, sigurado wala nang lalabas na talbos. Alisin mo lahat itong kanyon. Ayan. Yan, alisin po natin to. Tapon na po natin to. Kaya pakain natin sa baka o kalabaw. Pag naalis po natin to, sabay hagisan po natin ng kaunting abono sulfate o kaya complete, pwedeng urea. Tapos tsaka natin patubigan. Asahan po ninyo, lalabas po yung talbos. Tinuturo ko na po to sa aking kapitbahay na alisin niya yung ganito. Sabi niya, hindi ko maharap. Busy ako. So, yun. Habang busy siya, habang hindi niya hinaharap yung sitaw niya, yun, hindi na makapagtalbos. Kasi bunga na po yung lumalabas. So, kita nyo naman, oh. Nakalitaw yung mga bunga, halos walang talbos. Yan. Halos walang talbos. Wala kayong mapansin na talbos dyan. Madalang. Dati rin po ako nagtatanim ng talbusan. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, nagpapalit po ako ng tanim dahil inaaral ko po lahat ng klase ng gulay. So, meron yung nagustuhan ko at meron yung hindi ko nagustuhan. At meron pa yung nagustuhan ko na hindi ko po naitanim ngayon kasi nagsasawad din po yung lupa pag yun at yun. Pero marami po akong gulay na sinusubukan magpahanggang ngayon. Kaya yung discarding yon, subok ko na yon dahil bago po ako nagtanim ng dibalag, ang tinatanim ko nung una, kamatis, okra, sitaw. Yung tatlo na yon. Yun po yung madalas kong tinatanim noon. Pero sa pagkakataon ngayon, dahil gumagawa po ako ng videos para sa mga request din po ng ibang subscriber po natin, yung kamatis, ituturo ko po sa inyo. Abangan po ninyo. Exciting ito. Kaya kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na to, please mag-subscribe ka na dahil marami kang matututunan. Lalong-lalo na kung nangangarap kang magtanim ng kamatis dahil ituturo ko sa iyo ang paborito kong gulay na itanim. Yun yung pinaka-the best na halaman ko mulat mula pa dahil ang pinaka-paborito kong gulay ay kamatis. At yun din yung paborito kong itanim. Pero kung hindi mo alam ang diskarte nito, mababasag yung bunga niya, mabubulok yan ng kusa, magkukulot yung puno, malalagas yung bulaklak, mabubulok yung bunga. In short, malulugi ka. Pero pag pinanood mo yung video yon, kaya kung di ka pa nakaka-subscribe, please, pagkakataon mo na to. So, yun lang po mga lakay, review ko lang, alisin yung kanyon, huwag pabungahin yung talbusan para magtalbos sabayan ng abono, foliar, tsaka patubig. So ang isang problema pa pala naalala ko, yan, tatlo yung hawak ko. Ito yung good, ito yung class B,
at ito yung reject. So ano yung pagkakaiba? Ito reject, halata naman sa dahon, di ba? Yan. Pero bakit class B ito? Ganun ang ganda naman ng talbos niya. Kita nyo yung dito sa gilid na to, may brown. Ito brown, no. Ito. Ito yung parang balat-balat niya sa gilid to. Tapos ito brown. Yan, oh, brown yan. Yan. Pag may ganyan yung talbusan po ninyo, mare-reject kayo sa market. Bakit? Kasi parang magulang na yung talbos eh, kahit ganda-ganda ng talbos. Kung ito, may ganyan. Saan pa nakukuha yan? Dalawa lang option ko dyan. Una, baka natitigang na yung pinagtamnan po ng talbusan po ninyo. Parang ito. Namumuti na, oh. Yan. Pakatigang na. Pangalawa, kung yung talbusan naman ninyo ay lagi namang basa yung lupa, lagi maganda naman yung moisture ng lupa ng inyong taniman, pero may ganito, ang problema po dyan, yung mites, yung tinatawag nating spider mites, yung parang sa kuto ng manok. Sa Ilocano, ulmog. Alam nyo yung sumisira dun sa tangkay ng talong, di ba green dapat yung talong na yung parang corona ng talong, pero nagiging brown. Yun. So kung may tanim po kayong talong, ang ginagamit po dun, malatayon o kaya silitron. Yan. Pwede nyo rin po gamitin dito. Pero paminsan-minsan lang kasi ang kinakain natin dito yung mismong talbos eh. Pag kumapit po yung gamot dyan kasi mahirap maalis. Kaya hanggat maaari dapat once in a 2 weeks lang kayo mag-spray nun o kaya once in a month. So yun lang po. Ganun lang kasimple. Sana meron kayong natutunan kahit sa mumunting video lang na to tungkol sa talbusang sitaw. So hanggang sa muli, hanggang sa susunod kong uploads, i-ready ko na yung nire-request po ninyo. Ang pagkakamatis, siguro mga 5 uploads po yun sa kamatis kasi inisip ko hindi kaya ng isang video, 2 video. Dahil kailangan ko po yun mag-demo. Dahil ang kamatis po ay hindi po talaga basta-basta pagkakamatis. So, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please po mag-subscribe na po kayo. Dahil marami talaga kayong matututunan. Sayang pag pinaragpas nyo itong pagkakataon na to. At mula po dito sa Pangasinan, ako si Lakay na maggugulay. Hanggang sa susunod po nating pagkikita. Paalam!